Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo agad. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President mga kababayan. At dito po makikita po natin at mapapansin na talaga pong ipinagtatanggol na pong pilit at ibine-brainwash po yata ang mga Pilipino na para po maniwala sa kanya na dito raw po sa impeachment na gawa-gawa lang din po yata yung impeachment ayon po sa mga nagsasabi dahil abogado rin daw po ng First Lady ang nag-impeach sa Pangulo na tinatawag na bangag at bonget ng kanyang kapatid. Dito po ay pinaliwanag po ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President na tama ang ginawa yung isa pong Pinay na impeachment sa pagdakip at pag-surrender po sa dating Pangulo. Painggan po natin kung tama po ba o bine-brainwash lang po ang mga Pilipino para lang po masabi na wala silang ginawang mali. Totoo po ba ito? Alamin po natin at komentuhan po natin. Painggan po natin dahil po nag-uumpisa na po silang ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Pinagtatanggol na po at pinamumukha po sa mga Pilipino na tama ang ginawa na pag-aresto at pagpapatapo nila sa dating Pangulo sa ICC. Ito po, painggan po natin. Hindi nakakabayad ng contribution. Paano mo mapapa-impeach ang isang Pangulo patungkol sa pagpapadala kay dating Pangulo Duterte sa The Hague? Una, there is a valid warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Pangalawa, may case naman talaga. At sino ba ang mga complainant doon? Foreigner ba? Hindi. Filipino. Mga plural. Mga Filipino. Tapos, meron pa tayong RA 9851 na kapag ang isang International Criminal Court or other tribunal ay nakapag-start na iimbestiga tungkol sa crimes against humanity, genocide, pwede. Doon na sa International Tribunal, mag-hearing, prosecute. Choice ng bansa yun because of RA 9851. Pangatlo, ang ICC, kahit ang Supreme Court natin, sinabi na meron silang jurisdiction sa mga issues and activities done prior to the withdrawal from the statute or ICC. At pang-apat, meron tayong obligasyon na makipag-coordinate sa Interpol. Paano mo nga naman siya masasampahan patungkol sa pagpapadala? It's not kidnapping. Okay. Kupal ka ba? Paano mo mapapa-impeach sa isang Nakita niyo po mga tambay kung paano po i-twist at gawing tama ang ginawa po nila na pag-aresto at pag-kidnap umano sa dating Pangulo. Painggan po natin yung naging judge po mismo. Kasi po si late Senator Miriam Santiago po ay naging isa pong prosecutor o huwes o judge ng ICC. Painggan po natin ang rules ng ICC, mga kabayan. At ikumpara po natin dito po sa isa pong USEC na tinatawag na garbage in, garbage out. Painggan po natin si late Senator Miriam Santiago kung ano po ang tunay, kung paano po umaksyon at kung paano po pumasok ang isang dayuhang tinatawag na ICC sa ating bansa. Paano po ba sila dapat pumasok? Ipaliliwanag po ng dati pong naging prosecutor po ng ICC, si late Senator Miriam Santiago. Ikumpara po natin dito po sa pinagyayaw-yaw ng tagapagsalita po na tinatawag na garbage in, garbage out. Painggan po natin. Kaya nakikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yun, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang
ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, at saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya mali-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos pa ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin. Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte, hindi nakaalam. Jimboy ng Nabutas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte, walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. Nakita niyo po yung pagkakaiba, mga kabayan. Yung pinaliwanag po ng dating pulis at ni late Senator Miriam Santiago na naging prosecutor po at naglingkod din po ng ilang taon sa ICC. Mga kabayan, ano po ang ruling na ICC? Mga kabayan, hindi po sila ang first resources ng bansa. Last po sila, last sa huli. Pag hindi po kayang litisin sa bansa mo. Hindi po ba? Hindi na kaya na litisin ang dating Pangulo. Ang tanong, nililitis po ba sa bansang Pilipinas ang dating Pangulo? Yusek, nililitis po ba? May kaso po ba isinampa sa bansa natin ang dating Pangulo? Meron po ba? Di po ba wala? At yung sinasabi po ni Yusek na tama po ang ginawa dahil yan daw po may Interpol at may ICC warrant of arrest. Ang tanong, tama ba ang proseso? Unang-una, meron tayong sariling soberenya. Hindi tayo nasasakop ng ICC. Kumalas na ang bansa dyan ng napakatagal na. Wala silang jurisdiction sa atin. Pangatlo, nasunod po ba ang proseso ng paghuli? Nakita po ba ng sambayan ng Pilipino na si dating Pangulo Duterte ay dinala sa korte? Ipinagpaalam po ba sa Korte Suprema ang kataas-taasan o sa Korte ng Pilipinas ang ginawa nilang pag-aresto? Yun po ang sinasabi po ng ruling ng ICC ng kanilang Rome of Statutes na ang ICC ay last resources lang ng bansa na kasapi dito. Kung kasapi ka. Hindi po ba? Hindi po ba ginagago lang po at ginagawa pong tangat bobo ni Jose Castro ang mga Pilipino na napapaniwala po nila? Hindi po lahat ng Pilipino ay tanga at bobo at gago. May sarili po tayong soberenya. Kung sasabihin naman po ni Jose Castro na meron daw pong Pilipino, plural mga Pilipino raw po nagsampa sa ICC. Pag pala nagsampa sa paniniwala po ni Jose Castro, pagka pala nagsampa ang mga Pilipino sa ICC, pwede ka na palang dakpen. Kahit ano po, wala nang pakialam ang korte ng Pilipinas. Kahit pala hindi mo na ipagpaalam, wala na palang kapangyarihan ng Supreme Court ang ating judicial sa ating bansa. Pag pala nagbigay na po ng warrant ang ICC, basta may nagsampang Pilipino sa kanila. Yan po ang gustong palabasin ni Yosek na tinatawag na garbage in, garbage out. Pag pala may Pilipino na nagsampa roon sa ICC at naglabas ng warrant of arrest at ipauhuli na po sa Interpol, wala na po palang kapangyarihan ng ating judicial, ang ating Korte Suprema at ang ating mga hukom, ang ating mga korte, ang ating mga piskal, ang ating mga justices, ang ating mga judge. Wala na po pala silang pakialam. Mas makapangyarihan pala ang International Criminal Court sa isang bansa katulad ng Pilipinas. Pag may Pilipino nagsampa ron,
Wala nang pakialam at hindi pwedeng makialam na pala ang ating Korte Suprema, ang ating judicial. Ganun po pala. Ganun po ba ang gusto nyo ipaniwala sa mga Pilipino? Dahil sa mga sinasabi nyo mga article? Sa sinasabi nyo? Na direkta na? Pag hinuli na ng Interpol at may warrant of arrest ng ICC, wala na. Wala na kapangyarihan ng Korte ng Pilipinas. Ganon po pala. Kaya pala po pwede palang gawin ito, mga kabayan. Pwede rin palang gawin sa kanila. Bakit ko po nasabi? Kung ganito po ang paniniwala ng isang basura na tinatawag na garbage in, garbage out ng ating Vice President. Pagka ganito po pala paniniwala nito, kahit po pala siya, lahat po sila, lahat po pala ng magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas at ang 19 Congress at 20 Congress ay napakarami na pong korupsyong issue na pagnanakaw. Pag pala itong mga tao na ito at isama na rin natin si Yusek, for example, ganyan po pala ang paniniwala nila. Pagka pala naging Pangulo ang ating Vice President at lahat pala ay merong Pilipinong nagsampa sa kanila sa ICC. Yun ang sinasabi niya Plural. Pag pala nagsampa ang mga Pilipino sa ICC, mga Pilipino, plural! Pag po ang presidente ay si Inday Sara na, pag nagsampa pala ang mga Pilipino sa ICC, dito po sa mga taong ito, kasama po ang makakaliwa na mahigit 50 taonang perwisyo at salot sa ating bansa umano, at lahat ng mga magnanakaw na sa gobyerno ay sinampahan ng Pilipino sa ICC, ay pwede po palang madampot. Ora mismo ay maipadala katulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. At Pilipinas pa ang gagastos. Sariling eroplano pa ng Pilipinas ang maghahatid. Pwede pala. Kasi ganyan ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Real talk. Eroplano ng bansa, sa Pilipinas ang eroplano, Pilipino ang nagdala. Dahil sa paniniwala pala nila na ganyan, ang kapangyarihan pala ng ICC sa Pilipinas ay mas makapangyarihan pa kaysa sa ating Korte Suprema na kataas-taasan natin na korte. Sila na po ang pinakamataas. Pero wala palang silbihan pagka nag-release na tinatawag ni garbage in, garbage out ang isang korte ng ICC sa ating bansa. Wala na palang silbihan. Susunod pala dyan ang korte natin ayon sa kanya. Susunod. Ibang klase. Kaya nabigyan po tayo ng idea ni Yusek Castro na tinatawag na garbage in, garbage out. Nabigyan po tayo ng idea. Dahil pagdating po ng panahon, at ang panahon naman po ay lumilipas, at ang lahat po ay may hangganan. Ang kapangyarihan po sa gobyerno ay may hangganan. Pag dumating po pala yung hangganan nilang lahat po na nagpahirap sa ating bansa, na grabe po ang ginawang pagnanakaw at pamumulitika, ay pwede po pala silang lahat, makulong pala silang lahat sa ICC, hindi pula sa ating bansa. Basta po nagsampa ng kaso ang mga Pilipino sa ICC. Plural, mga Pilipino, ayon kay Yusek. Dahil may kaso daw po si dating Pangulong Duterte, kaya kinuha ng ICC. Pero walang kaso sa Pilipinas. Kaya pwede pala yon. Pagka po pinaliwalaan natin si Yusek Castro sa kanyang mga tinuran at sa kanyang mga paliwanag, malinaw na malinaw. Hindi mo na kailangan kasuhan sa Pilipinas ang iyong gustong ipatapon sa ICC. Mismong sa ICC ka na magkakaso. Huwag na sa korte natin. At walang pakialam ang korte natin. Hindi sila kikibo. Pag kinuha ka na sa ating bansa. Lalong-lalo na kung ang presidente ay papayag na kunin ka na. Dahil mismo Pangulo pa ang pumayag na padala ka ron. Ay pwede palang gawin yan. Ayan, malinaw na malinaw po yan mga kababayan. Mismo dito sa abogado po to si Yusek, ipinaliwanag po sa atin na tama ang ginawa nila at ng tinatawag na Pangulo na bangag at lulong sa pulburon.
ayon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Tama po pala yung ginawa nila. Mga kabayan, tama. Basta po nagsampa ang Pilipino, plural, sa ICC, ay pwede na pong arestuhin ito pag naglabas na po ng warrant of arrest ang ICC. At gagamitin daw po ang Interpol, ay madadala ka na ron kahit wala na ang Korte Suprema at wala na at hindi ka nadalin sa ating korte sa ating bansa. Okay na pala. Basta may sampa na kaso ron. Kaya po, ipupus po natin yan. Pag naging presidente po ang ating Vice President Sara Duterte, mga kabayan, ipupus po natin. Mananawagan po tayo kay Vice President pag siya na po presidente. Napayagan po ang mga Pilipino na magkaso po sa International Criminal Court dito po sa lahat na nagpahirap po sa ating bansa, lalong-lalo po sa pagnanakaw. At isama na rin po itong si Yusek Umano na makasuhan po sa ICC. Plural, mga Pilipino, lalong-lalo po ang mga makakaliwa. Pwede na palang kasuhan yan sa ICC. Pati po ang mga politiko na mga magnanakaw sa ating bansa, sa ICC na po natin dadali ng kaso nila. Doon na po sila aarestuhin. Doon na po sila lilitisin, mga kabayan. Ganyan po ang gusto ni Claire Castro, na isaksak po sa utak natin na walang ginawang mali at hindi na po kikibo ang korte dahil po sa mga article na sinasabi niya. Mga kababayan, ganyan po katindi sila mag-twist at bilugin at gaguhin at gawing bobo ang mga Pilipino. Lalo-lalo po sa batas. Parang binababoy mo na ang ating soberenya at ang ating judicial, ang ating kataas-taasang hukuman sa ating bansa. Mas magaling pa sila sa kataas-taasang hukuman ng bansa na dapat ay sila'y sumunod doon. Kaya nga po iniintay natin, mga kababayan. Ano po iniintay natin? Iniintay po ng mahigit 100 milyong Pilipino at ganun din po ang mga kababayan nating OFW, yung final decision ng Korte Suprema na pinail ng pamilya Duterte sa pag-aaresto at pagdakip. Wala pa pong inilalabas ang Korte Suprema, malapit na po mag-1 taon. Iniintay po yan ang sambayan ng Pilipino. Kung tama po ba'y sinasabi ni Claire Castro na wala silang ginawang mali dahil meron daw pong warrant of arrest ng ICC at merong obligasyon ng bansa sa Interpol. Kaya hindi na kailangan dalhin sa korte, diretso na sa ICC. Tingnan po natin at abangan po natin ang ilalabas po ng Korte Suprema kung sino po ang tama. Tama po ba si Yusek Castro o ang Korte Suprema na mas makapangyarihan sa kanya at pwede rin siyang i-disbar? Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, kinomentuhan po natin dahil bine-brainwash na po tayo ni Yusek na wala pong ginawang mali si BBM na tinatawag na bangag ng kanyang ate sa pagdakip at pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kaya wala raw pong impeachable. Hindi pwedeng impeach si bangag na tinatawag ng kanyang ate dahil wala daw pong nilabag, lalong-lalo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, bobo at tanga at gago na lang po. Umano ang maniniwala riyan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At shoutout po kay Jesus Valdepena. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, kay ako si Pilam, Annie Jo, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, ay tuloy-tuloy lang po tayo na sama po natin sa ating mga dasal ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ganoon din po ang dating Pangulo
na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. God bless po sa inyo. Paalam.